Kung napanood nyo po yung video ko last week tungkol sa VP Sara impeachment, sinabi ko na po yan na maaaring hindi nila alam ang gagawin dahil sa mga usapan nila bago pa lang magbukas ang Senado pagkatapos ng mahabang bakasyon nila. Kung natatandaan ninyo, hindi pa sila nagsusuot ng robe, sinabi ko na sa inyo yan. Pag yan ay nagsimula, talagang hindi alam mismo ng Senado kung ano ang mangyayari at kano ang gagawin dahil sa simula pa lang nagkakagulo na ang tinatawag na majority group tsaka minority group ng Senado. Ngayon, ano nangyari? Nagsara na ang Senado, nagkakagulo pa rin sila, nadamay pa ngayon ang House of Representatives sa gulo na ito dahil hindi lang yan, lahat ng mga abogado sa buong Pilipinas nagkakagulo pa rin dahil nga kung ano dapat ba o ano ang mangyayari dito sa impeachment na ito. Now, okay, ganito na lang ho ang observation ko na sinabi ko na rin doon sa last video ko last week. Nagsimula yan mula nung natanggap nila, lalo na ang Senate President, ang reklamo kay VP Sara para sa kanyang impeachment noong February 5. Noong February 5, nagsara din ang Senado. At sinabi ng Senate President na sa pagbubukas ulit ng Senado, tsaka sikasuin itong impeachment ni VP Sara. Noong nagbukas naman, nagkagulo na ang majority tsaka minority groups. Yan yung last week nung pinasok agad ng majority group na itong impeachment ay dismiss kaagad na hindi pa nagsisimula ang korte. Di umalsa ngayon itong minority. Sabi nila, anong impeachment na pinag-uusapan natin, hindi pa nagsisimula, tapos i-dismiss yun na kaagad. Ang isipin natin ay ituloy ito at buksan na ang impeachment court. Di yan ang nangyari nung Monday eh. So nag-usap sila ng Tuesday. Sinabi nila, o sige, mag-umpisa na natin. Sabi ng Senate President, mag-robe na tayo at magsumpaan na tayo at ako'y susumpa muna bago sa inyo. Umpisa na natin yan. Ganun nga nangyari. Sumumpa na ang Senate President, tapos nung susunod, naka-robe na sila, sumumpa na rin ang mga senadors. Ibig sabihin, judges na sila, hindi na sila ordinaryong senador. Akala ko, dire-diretso na ang mangyayari dito dahil nasa Constitution naman natin na dapat immediately, agad-agad, kailangan talaga na kapag meron ng impeachment complaint na binigay sa Senado at nanggaling sa Congress, yun dapat ang bigyan nila ng priority. Pero hindi po nangyari yan kasi nagkaroon pa ng oras para sa mga approval ng mga iba-ibang bills na nanggaling yon sa iba-ibang grupo or committees ng Senado, kaya inaprubahan muna nila yon. Nung nakarobe na sila, tumayo si Senator Bato at gumawa ng motion to dismiss. Di nag-react ngayon ang minority group. Sabi nila, teka muna, ba't ka magbibigay ng motion, mga judges na tayo? Ang hukom, hindi gumagawa ng motion, kundi tama naman, gumagawa kayo ng order. Yun, nagkagulo na naman sila, nakarobe na. Alam nyo na, nangyari, hindi na maski na nabuksan na nila ang impeachment court, walang nangyari during sa duration na meron pang Congress. Kasi, nung nagsara sila, ang naging desisyon nila ay ibalik ito dito sa House of Representatives at humingi ng dalawang kondisyon. Isang kondisyon daw, i-certify nila na sila ay hindi naka-violate ng tinatawag na one-year ban rule kasi nagkaroon na raw sila ng reklamo noong December 2024 laban kay VP Sara at nagkaroon ng February ng 2025. In less than 1 year yon. Sabi nila, bawal daw yon. Yun ang sinasabi nila. Kaya binalik nila yung sa Congress para sabihin ng Congress na hindi, tama yung ginawa namin.
Pero tandaan ninyo, merong petition sa Supreme Court si VP Sara na sinasabi nag-violate at bawal na siya ay bigyan ng another impeachment complaint sa Senado. Yun ang pinag-uusapan nila. O, bahala na sila doon. Sila na mag-uusap. Yun ang isa. Ang pangalawa, sinabi ba na naman ng Senado na o kayo na nasa 19th Congress, pwede ba sabihin nyo din sa amin na papayag ang Congress ng 20th Congress na itutuloy nila ang prosecution impeachment ni VP Sara. Kita nyo, pati ako naguguluhan eh. Di nagkagulo-gulo na sila. Sabi ng Senado, teka muna, paano namin masasabi na papayag ang 20th Congress na gustong ituloy yan? Kasi hindi pa naman natin nalalaman kung sino ba ang nasa 20th Congress. Ngayon, yan ang gulo na nangyayari sa atin. Ang Senado, tuloy pa rin ang impeachment court na maghihintay daw ng kasagutan ng House of Representatives. Ang House of Representatives naman, sinasabi, para naman napakahirap naman ng mga hinihingi nyo sa amin dahil unang-una, yung hinihingi nyo sa amin, kasabwat dapat yung susunod na kongreso na hindi pa nga nandito. Wala pa. Paano malalaman namin paano namin malalaman kung anong gagawin? So, ibig sabihin ng House of Representatives, hindi rin nila alam ang gagawin. Ganon din ang Senado, hindi rin nila alam ang gagawin. Kaya ang dami nang nagko-comment niya na kung ano ang pwedeng gawin. Lahat naman sinasabi pwedeng gawin eh. Pero isa lang ang pwede gumawa ng solusyon yan eh. Kundi ang Senado kasi sila ang korte eh. Ako rin naguguluhan, sa totoo lang. Kayo ba? Hindi ba kayo naguguluhan? Tignan natin kung ano mangyayari dyan. Kasi meron din tayong iniintay sa Supreme Court. Hindi ko alam kung naguguluhan din ng Supreme Court kasi hindi pa sila gumagawa ng desisyon doon sa petition na merong violation ang House of Representatives tungkol sa pagbigay ng kaso nitong present February 5, 2025 na impeachment para sa kanya. Tignan natin kung ano mangyayari. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan nila. Pero isa lang ang sigurado, bukas pa rin ang impeachment court. Ang hindi natin alam, ano ang mangyayari sa mga susunod na araw o buwan o maaring hindi ko na alam kung ano mangyayari. Itutuloy pa ba o hindi na? Bahala na. Bahala na sila. Okay? Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. Talaga iba talaga. It's only in the Philippines na ganito ang klase ng impeachment na ibang klase talaga. Anyway, mabuhay tayo. God bless the Philippines. God bless the Filipinos.